The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Atin muna pong pahupain ang ating mga damdamin today dito po sa napaka-importante mga isyong pambayan sa pamamagitan po ng pakikinig sa magandang balitang ihahatid ni Brad Jeff Eliscopides. Mamaya na ho natin babalikan ang inyong reaksyon sa ating mga pinag-uusapan at panayam at ang ating pa rin pong ilang informasyon na handog sa inyo this morning. Brad Jeff, happy weekend! Yes, Biyernes na, Brad Ted. Masaya na tayo. Oo, Good morning. Ang ating pagbibisperas hanggang kahapon lang 'yon, Yes. Pag Friday hindi bisperas ng Sabado, ha? Para hindi masyado mabilis. We don't do countdowns pag Biyernes. Sa Lunes na ulit, mga kapatid. Okay. Sige, Brad, kamusta ang iyong biyahe kahapon sa Tagaytay? Okay naman? Smooth naman, Brad Ted. At nakabalik din agad ako dahil medyo masama na aking pakiramdam. Siguro sa sunod-sunod din na Sabi ko sa'yo, mission. baby, Ay, nako. kanina, di ba sinabi ko sa'yo, madami. Lagi naman meron, Oo, pero sinisipon na madami tinatrangkaso. Pero, Brad Jeff, kapag medyo alam mo na naman ang edad mo, hindi ka na baka nahamugan ka kahapon sa Tagaytay. Hindi ka nagpandong. Di ba Baka yun nahamugan yun? ka. Mahamog dun eh. Oo, mahamog. Mahamog nga. Yes. Sige. So, Brad, salamat na marami. Wala pa nga. Hindi pa siya Wala pa. nagsisimula. Okay, sige. Tatapusin natin Pero ang kahit kwento. na masama ang pakiramdam ni Pastor, nandito pa rin siya para ihatid ang magandang Amen. balita. Amen. So ito na, Pastor. We're ready. Yes, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po yung segment ng programa ni Ted at ni Chacha na sabi nga ni Brad Ted, pambalanse. Kasi nga po, yung mga kinakaharap nating mga, alam niyo yun, nakaka-frustrate talaga ba? And kahit ako nakikinig kanina, nako po, ano ba namang klase? But anyway, ito po yung pambalanse knowing na hindi lang dito sa lupa yung ating kinakaharap na mga challenges. Nako, meron po naghihintay sa mga taong ganyan na mas matindi. Eternal po yon. Kaya po ako sa mga nakikinig na patuloy na gumagawa ng mga ganyang klaseng maling gawa, baguhin na po natin dahil hindi nyo po gugustuhin ang inyong eternal ending. Ito na po, ready na po sumugod si Joshua sa Jericho. All is set. Kumbaga, atat na yung mga sundalo niya. Ang dami ng pinagawa ni Lord. Kahapon, nag-worship na si Joshua doon sa commander of the Lord's army na si Jesus, nagkatawang tao. So, sasalakayin na nila. Tapos, binigay na po ni Lord kay Joshua yung battle plan. So, ito na po, kinausap si Joshua. Ito gagawin mo, Joshua. Ikaw sa mga sundalo mo, iikutan nyo yung city of Jericho. Maliit lang naman po siya. Siguro mga 20 to 30 minutes maikutan nila yon. So magmamarcha daw po isang beses, araw-araw for 6 days. Wala silang sasabihin, walang sisigaw, kahit isa wala. Now, nauna po yung Ark of the Covenant, yung po yung arko na presensya ng Diyos. Kahon lang po yun, gawa pa acacia covered with gold. So yung po yung nagsisignify ng presensya ng Diyos. Sa ikapitong araw, kakaiba naman, 7 beses kayong iikot. Yan. So, kung ikaw si Joshua, okay, saan papunta tong si Lord? Okay. And then tapos, kapag narinig nyo na yung mahabang tunog ng trumpeta dahil magsasound na po ng horn, sisigaw kayong lahat ng malakas. Okay. Tapos, pagkatapos nung guguho yung pader. Now, nanggaling na po ako dito sa mga archaeological finds na itong Jericho na to. Double-walled po ito. Sobrang taas po na to. Okay? At hindi po to maaakyat kung sila lang ang aakyat by mere human being lang po. Hindi mo maakyat to. 18 meters ang taas po, yung kapal rather. Up to 12 to 16 feet po yung taas. Sobrang tataas po at ang tatayog at double-walled. Dalawang klase po yung wall. So, hindi mo to kaya by your own strength. Pero ang sabi ni Lord, ikutan nyo, isang beses ang araw, 6 na araw, ikapito, araw, 7 beses yung ikutan, guguho siya. Kung ikaw si Joshua, Lord, paano babagsak yun? Sisigawan lang namin. Saka bakit 7 araw pa? Di sana sa unang araw, ikutan namin, pabagsakin mo na kung talagang kayang-kaya mo naman pala. You know what? God is testing Joshua at maaaring ikaw din po na nakikinig ngayon. Do we have the faith? Pangalawa, do we have the patience? Kasi po minsan may pananampalataya tayo pero wala tayong pasensya. Lord, pagalingin mo na yung cancer ng nanay ko. Anak, habang nakikimo siya, nagdadasal siya sa akin. Nakikilala niya ako ng lubusan. Lord, makarecover tong negosyo. Hindi mo na anak. Nung yumaman ka, nakalimutan mo ko, panay golf mo, pag linggo, hindi ka nagsisimba sa akin. Yumabang ka dahil naka-BMW ka. Ayan, nalugin negosyo mo, wag mo na nating ibalik.
Kaya mo na matuto ka na ako ang provider mo. Maybe some of you, si Lord tinuturuan ka ng word na patience. The Bible says, wait in the Lord. Kaya po minsan, may mga katuruan, may mga utos ang Diyos na tila bagang, Lord, parang it doesn't make sense. Papatawarin ko yung kaaway ko, mamahalin ko yung kaaway ko, pagdadasal ko yung nag-persecute sa akin. Lord, kalokohan yata yan ha. Sabi sa Kawikaan 3:5-6, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon. Huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Madalas po pag nagtiwala tayo sa sarili nating kakayanan, doon nagfe-fail. Doon nagwiwindang-windang, paikot-ikot. 80 ka na, parang yan pa rin ba ang buhay mo? Diskarte rito, illegal, may konting immoral, and then yayaman. Sabi ni Lord, ang tagal na anak, kung hayaan mo dumiskarte, mas mahigsi sana yung naging landas mo patungo sa akin. Kaya kung kayo po'y nakikinig ngayon, maaaring marami tayong idea, opinion, marami tayong manarinig sa mga balita ngayon, magdasal po tayo. Pagkatiwala natin sa Diyos at huwag sa sarili nating kakayanan at karunungan ang diskarte. Dahil po katulad ni Joshua, nagtiwala siya, gumuho ang pader, napasok nila, nalusob nila at nasakop nila ang buong Jericho. Basahin nyo na lang po yan sa Book of Joshua para hindi kayo mabitin. Kawikaan 3:5-6, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Panginoon, maraming salamat dahil kami bilang anak mo, binigyan mo ng regalo na free will. Malaya kami mag-decide kung anong gusto namin diskarte sa buhay. Pero yung consequence, hindi kami makapili. Kaya Lord, tulungan nyo kami to trust you all the way. Minsan kahit it doesn't make sense. Bakit ganun, Lord? Bakit mamahalin ko yung kaaway ko? Bakit papatawarin ko? Bakit ako magbibigay? Ang kapal ng mukha niyan. Lord, tulungan mo kami to see beyond the worldly mindset. Help us to trust you all the way tulad ni Joshua. And we'll be able to achieve the promise you have given us. In Jesus' name. Amen. Amen. Mahal na Panginoon, salamat mo muli sa magandang balitang inihatid sa amin, sa ating pong lahat. Ni Brad Jeff, we pray Lord, alagaan niyo po si Brad, lalo na po ang kanyang kalusugan, pawiin niyo po ang kanya pong sipon, ayusin niyo po ang kanyang tinig sa kanya pong pangangailangan, dito po sa kanya pong pangangatawan sa pagmimisyon para po sa inyong kabunyian, para po sa inyong glory, O Lord. We pray Lord today sa amin pong lahat, grant us the gift of contentment. In Jesus' name we pray. Amen. 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 God bless you, Brad. Pagaling ka ha, kasi ngayong weekend, definitely mas marami kang kinakailangan makaharap at makarinig kami ng magandang balita again. Sincerely, Brad, pagaling ka. Okay? Kung kailangan mo ng Boss Max, padadalhan kita. At Okay yan. wag lang photon ban, mga hindi ko pa kakayanin yun. Ha? Okay. Boss Max, pwede. Alright? Yeah. Sige. Yes. Sige, Brad Ted, anayahan ko na rin sila bukas, 4:00 po yan, sa Rebuild City Church, sa YouTube at Facebook po, yung aking preaching pag-online service. At, again, pag Sunday po, 10:00 ng umaga sa Fairmont Hotel po, magkita-kita po tayo doon. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless Ted at Cha. And God bless you more, Brad Jeff Eliscopides, serving the people. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.